Hello sa inyong lahat. Bali, andito ako ngayon sa agency ni Madam Regina. Kaya sa mga kababayan natin na nagpaplano pumunta dito sa Madrid, Spain, ayan, bisitahin nyo lang ang agency ni Madam Regina at tutulungan kayo na makahanap ng inyong magiging trabaho. Ayan. Bali, andito ako ngayon sa agency ni Madam kasi meron siyang tatlong importanteng bagay na isi-share sa ating lahat. Kaya, ayan, sana panoorin nyo ang video na to at marami tayong matututunan at napaka-importante nito, lalong-lalo na sa ating mga OFW. Ayan, ito na siya. Kasama ko siya ngayon, nandito sa may agency niya. Ayan, ang ganda-ganda ng agency niya. Ayan, naku po. At meron siyang napakagandang bisita. Ayan, siya ay galing na, saan ka nga galing? Croatia. Croatia, Qatar. No, before. From Qatar, then Croatia, then lumipat dito sa Espanya. Ayan, di ba? Ang galing-galing. At may trabaho na siya kaagad. Yeah. Ang bilis, di ba? Ayan. So, Hola Espanya na siya, no? Hola Espanyol na siya, okay? Okay, ayan. Hello! Buenas noches, buenas dias, mga kabayan. Ayan po, no? Ito nga, sinasabi ko kay Mads, share ko lang sa inyo yung mga bagay na natutunan ko dito, no? Bilang isang OFW. Kasi, na-realize ko, working abroad in 15 years, marami tayong mga nakakaligtaan. Okay? So, na-experience ko kasi, no, napaka-importante pala sa atin dito na meron tayong ipon. Yan po ang talagang kailangan natin pagsikapan din talaga, ipon. Kasi bakit? Lahat tayo kasi ay nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. So, ibig sabihin is, 80 to 90% na salary natin ay pinapadala natin sa ating pamilya po, no? So, yung masasabi ko lang ay huwag niyo pong gawin yan. Kasi bakit? Nandito din tayo sa abroad. Kasi may time din na kuminsan is hindi po tayo mayaman, no? Bilang isang OFW, umaasa rin po tayo sa sweldo natin. Sinishare ko lang ito sa inyo dahil nga meron akong, ibig sabihin na may mga na-encounter ako dito ng mga kababayan natin na halos buong sweldo nila ay nauubos lang sa kapadala sa atin. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, meron po ba kayong ipon? Sabi nila, wala. Okay? So, meron ba kayong insurance? Sabi nila, wala rin. Meron kayong investment? Then, wala rin. So, anong ginagawa ninyo? Kasi po, ma'am, pinapadala po namin sa Pilipinas lahat. Totally 100%. So, ang tanong ko sa kanila, paano kapag may nangyari sa inyo? Let's say, example, nagkasakit ka, no? Nagkaroon ka ng sakit na grabis na hindi ka na pwedeng makapagtrabaho. So, ikaw yung breadwinner ng pamilya mo. Anong mangyayari sa'yo? Diba? Wala. So, saan ka kukuha ng income mo? So, ibig sabihin, kapag wala ka ng silbi, no? Dito kasi sa Espanya, lalo na, no? Hindi ka ikikip na employer mo kapag may sakit ka na. Okay? Ang gawin nila, paalisin ka nila. So, mapipilitan kang, sa tingin mo ba, kapag nanirahan ka sa mga kaibigan mo sa panahon ngayon, bihira lang po ang kaibigan na magpapatuloy sa iyo. Di ba? Lalo na wala kang trabaho. So, ang mangyayari niyan, uuwi ka sa Pilipinas na balik sa dating buhay. Okay? So, anong nangyari? Okay, umuwi ka sa Pilipinas, wala ka ng ipon, ibig sabihin, pasanin ka na po ng pamilya mo. Kaya napaka-importante po may ipon, ha? Lalong-lalo na sa ating mga OFW talaga dito. At saka yung kagandahan din, no? Magkakaroon din kayo ng investment kasi para sa inyo din yung future, no? Para sa future nyo din na pagdating ng panahon, meron po kayong passive income na, let's example, gusto mo, no, na sa edad ng 10 years ago or 15 years ago, gusto mo na mag-retire, at least meron po kayong investment doon sa atin. Pwede kayong hayahay na doon, no, mag-intay na lang kayo ng halimbawa, may investment kayong condominium doon, so mag-intay na lang kayo ng income, no, kasi halimbawa, may nag-aral sa iyo, at least, may naasahan kayo every month. Eh kung wala kayong ipon, wala kayong investment, tapos umuwi kayo sa Pilipinas, so hindi na kayo makapagtrabaho. So ibig sabihin lahat na yun nawala sa iyo. Di ba? Napakalungkot isipin, no, bilang isang OFW na parang ka lang, nagtrabaho ka lang dito, tapos umuwi ka na luhaan, no? Napakasaklat kasi
na-encounter ko yan sa, may share na ako sa inyo. May na-encounter ako dito na isa kong kaibigan. Hindi ko ba, share ko lang sa inyo. Nagtrabaho siya ng 15 years dito sa, well, marami na siya pinuntahan na abroad. Tapos, parang kalating buhay niya na sa abroad na rin. That time na yon wala din siyang ipon, wala rin siyang na-invest, pero ang kagandahan doon, meron siyang insurance. Pero nung nagkaroon ng hindi maganda, nagkasakit siya, no? Nagkaroon siya ng cancer, tumor, namatay siya, then ang nangyari is, naiuwi siya sa Pilipinas. Ang advantage doon, meron siya repatriation. Kung wala siyang ganung pera, no, dito sa abroad, nakakaya naman na sabihin mo sa kapwa mo, tingin naman ng abuloy doon kasi kailangan nating may uwi dito yung kaibigan ko, ganito, ganyan. So, ibig sabihin, Europe ka na, wala ka pang ipon, di ba? Ibig sabihin, napakasakit isipin na gano'n ang nangyayari. So, yan na po, no? Kaya, yun na po isi-share ko sa inyo. Short, lang yan na short message lang po yan. Magkakaroon tayo ng magandang kwentuhan dito pag mahaba ang time ng ating vlogger na si Miss Mads yan. So, bibigyan po namin kayo ng mahabang time, no? Kaya, sa mga walang investment pa, welcome po kayong bumisita dito sa Rainman Power Services, no? Marami po tayo ditong mga opportunity na pwede nyong gawin po, no? Pwede kayong magkumita ng extra income, kumita kayo ng, pwede na may libre yung bahay ninyo, at pwede na rin kayong mag-invest. Ayan po. Kasi meron kayong bilang isang OFW, no? Isa rin ako sa mga Filipino community ni French River na freedom business po. Ayan. Kaya sa mga nagtatanong kung ano po ba yung freedom business, pwede po kayo mag-inquire dito sa opisina. Always open po ito, no? Monday to Sunday po tayo ng hapon. Ayan po. Parang kulang na lang 24 hours itong opisina ko. So, thank you po, no? Short message lang yan. Ayan, maraming salamat and God bless. Thank you. Okay, ayan. Itutur ko muna kayo sa agency ni Madam Regina. By the way nga pala, maraming po salamat, Madam, sa inyong napakagandang sharing sa ating mga manonood. At syempre, sa special participation ni Sister Rowena. Ayan, tour ko muna kayo dito sa agency niya. Ayan, malaki yung agency ni Madam.